Ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, tayo ay patuloy na magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa mga biyayang ating tinatanggap. Tandaan nito, patuloy pa rin nating taas ang intensyon sa misang ito, ang ating mga personal na kahilingan at ang mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat, halina mga kapatid, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya hinda mo kaming kamtin ang alindog ng langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugaling ipalit, sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya. Isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ang babaeng ito. Sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, angal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan
ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na ginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa mga kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan sa iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon. Paklinin naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Pinalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling.
Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay mahahandang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin at tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na kalalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi maaring tanggapin ang patotoo mo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoong aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa mga paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humahatol man ako, tama ang aking hatol sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang mga nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang amang nagsugo sa akin. Kaya't siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo.
Ito'y sinabi ni Jesus nang siya ay nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas pumuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga pong muli sa inyo, mga kapatid. Alam niyo po, sa Ebanghelyo ni San Juan ay mayroon pong mga tinatawag na I am saying o ang sinasabi po natin, ang pagpapahayag ni Jesus na ako nga. Ano po yung mga tinatawag po nating I am saying? Nandiyan po yung tinatawag na I am the bread, I am the light, I am the gateway, I am the resurrection and the life, I am the good shepherd, I am the vine, I am the way, the truth, and the life. Ito po yung nagpapahayag na si Jesus ay tunay at si Jesus ay Diyos sa kanyang pagpapahayag. Sa araw pong ito, sa chapter 8 ng Ebanghelyo ni San Juan, narito po ang kanyang pagpapahayag. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na siya maglalakad sa kadiliman. Dito po sa talata pong ito, mapapahayag at pinapahayag ni Jesus na siya po ang tunay na liwanag na tatanglaw sa sino mang nagnanais na ayaw lumakad sa kadiliman. Alam niyo po, kahapon po, Sunday, ang ating pong ebanghelyo ay tungkol po sa babaeng nahuling nangangalunya. Kaya dito po sa bahagi pong ito, ipinakita po ni Jesus na ang sabi niya ron sa mga taong nag-a-accuse sa babaeng ito, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Marinig po natin sa ebanghelyo pong ito na isa-isa po silang nag-aalisan dahil ang lahat ng mga naroroon ay pawang makasalanan. Hindi na lamang po yung babae ang may kasalanan, kundi pati yung mga taong mga osi, yung mga nandon, yung mga marites, yung mga taong nakikingi sangkot dito po sa usaping pong ito. Kung ganun mga kapatid, ano po ngayon ang binibigyan ng pansin sa ating pong ebanghelyo? Matapos niyan sabihin ngayon, ako ang tunay na liwanag. Ang kanya pong mensahe ay ito, halina lumabas na kayo, nang sa gayon matanglawang kayo ng liwanag, maalis ang inyong kasalanan at makita nyo kung sino ang may taglay ng tinatawag nating katotohanan. Ibig po palang sabihin, ang ebanghelyo pong ito ay isang panawagan sa lahat po sa atin na tayo ay matanglawan ng tunay na liwanag. At yan ay walang iba kung hindi si Jesus, na sa kabila ng ating kasalanan, pwedeng mapawi, pwedeng maalis kung tayo po ay handang tumanglaw, handang makita, handang makaisa ang tunay na liwanag. Walang iba kung hindi si Jesus. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, ang mundo po natin ay marami pong conflict, contrast, and even confusion. Ang mundo po natin ay nagtataglay ng kadiliman. Kahit dito po sa ating bayang Pilipinas, makikita niyo po ang nangingibabaw na pagpapahayag ng mga tinatawag nating kasinungalingan. Malapit na po ang halalan. Kaya ang lahat po ay nagpapahayag, lalo na po ang mga nagnanais lumuklok sa upuan ng kapangyarihan at nagsasabing, ako ang liwanag. Ako ang magpapahayag at papawi sa kadiliman at magbibigay ng pag-asa ng liwanag sa sino mang botanteng boboto sa akin. Mga kapatid, kapag tinignan po natin, kung gagamitin po natin ang batayan ng ating Panginoong Hesukristo, makikita po natin na ang nararapat po pala na pagpili ay ang pagpili kung sino
ang nagpapahayag ng tunay na kaliwanagan at hindi ang nagpapanggap ng may liwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya kapag pinag-isipan po natin ang ating pong ebanghelyo, isa pong napakagandang hamon ang bibigyan po ng pansin sa atin. Walang iba kung hindi ang pagkilala po natin na si Jesus ang bukod tanging liwanag. Nakita po natin itong babae kahapon kung paano sinabi niya, sabi ni Jesus, mayroon bang nag-condemn sa iyo? Nasaan sila? Wala po, nagsialis sila. Kaya naman, ang sabi ni Jesus, kahit ako'y hindi kita hahatulan, humayo ka at huwag nang magkasala pang muli. Ito po ay isang batayan ng tunay na liwanag, ang pagmamahal at ang pagyakap po natin sa katotohanan at walang iba kung hindi si Jesus. Kaya naman, ang liwanag kung ito'y magpapahayag at magpapalaya sa atin sa tinatawag po nating bondage o sa tinatawag nating pagkaalipin ng kasalanan. Marami po tayong kasalanan at kahit sino po rito sa atin na nasa sa loob ng simbahan o nakaririnig o nakapanonood ng ating pong live, tayo pong lahat ay makasalanan. At sa kabila ng ating kasalanan, mas lalo po tayong dapat magnais ng kaliwanagan. At si Jesus lang ang bukod tanging nagtataglay ng tunay na kaliwanagan. Sa pagpapahayag po natin at pakikisa natin sa tunay na liwanag, kailangan po nating alisin yung lumalambong sa ating isipan, sa ating puso, sa ating pagkatao na ang liwanag ni Kristo ay tumanglaw sa atin. Kung papaano ipinapahayag sa atin ng poong Jesus Nazareno ang liwanag ng pagmamahal, ang liwanag ng sakripisyo, ang liwanag ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Ganito rin po sana ang ating panghawakan. Nawa, sa umaga pong ito, makita natin ang tunay na liwanag na inihahatid sa atin ni Kristo. Nang sa gayon, tayo man ay maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakatitiyak na tayo rin ang Kanyang kahabagan. Ang ating tutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. At tinawang iwasan ang paghatol sa iba, at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasanin, dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Maipakita nawa namin sa kanila ang habag na ipinakita ng iyong anak na si Jesus sa babaeng nahuling nakikiapid. Ininadalangin namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
sumasamo kami sa'yo. Marapatin yaring alay, Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain maging kadugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain, ay buong galak nawang makaharap ng may kadalisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, taas sa Diyos ang inyong puso at isipan. inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa mamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ansang katawahang minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubisin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila namin magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus na tinatanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao, sa krus nagtagumpay ang pinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa ketaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa ketaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaysa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati yun, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan,
Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga paring mga reliyoso, diakono, at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Juan Bautista, Francisco, Clara, Antonio at Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tungayin mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan. Ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Panginoon, kami sumasamo, hilumin ang aming puso ng pagbabago'y aming matamo. Ito'y pag-aalay sa'yo. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan. Ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Aming Ama, kami patawarin sa aming pagkakasala. At tanggapin itong aming hiling. Nais namin ikaw ay mahalin. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan. Ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan. Ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pigi ng iyong pagpapala ay pamalagiin mo nawang walang hilig na masama at sa gayoy mailiksi ang masundan ang yapak na halimbawa ni Jesucristo aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-iibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan sa iyong tulong at awa na ngayon ay dumudulog sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo rin ang mga imaheng daladala, dasalan, 10 ng kanilang mga panalangin na sila'y magtiwala at manalangin. Sa magitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyong aming maluwalhating Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.